Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Lancris Terry. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung ganoon, ano iyon? Ito, ibinuka ng lahat ang kanilang mga bibig, ganap na hindi makapagsalita, at sila ay ganap na natigilan sa tanawin sa malayo sa kanilang harapan. Bagaman, medyo malayo pa rin sa kanila. Sa pinakamalayong dulo, umaatake at gumugulong ang alikabok, ngunit hindi ito ang pinaka-nakakatakot. Ang pinaka-nakakatakot ay ang ilalim nito, kung saan mayroong hindi mabilang na itim na chi na nagmamadali. Ang mga ito ay naiiba sa alikabok sa itaas, ang mga itim na chi na ito ay malinaw na dalisay, at sa itim na chi, ito ay higit na halata na mayroong hindi mabilang na mga halimaw na nagtatago dito, at sila ay kasama sa sitwasyon. Nasaan ang gumugulong na dilaw na buhangin, malinaw na may libu-libong demonyong halimaw sa ilalim. Bilang pinuno ng pamilya Pei, mahirap para kay Pei Gun na maging walang malasakit sa panahong ito. Maging siya ay bihira na makakita ng ganoong kabanggas na halimaw. Anong nangyayari dito? Bakit may demonyong hukbo sa ipinagbabawal na lugar ng ating angkan ng Pei, na may napakaraming bilang na hindi natin alam? Kahit na ang Death Forbidden Area ay isang bawal na lugar, ang pamilya Pei ay hindi masyadong alam tungkol sa sitwasyon, ngunit maaari pa rin nilang malaman ang ilang pangunahing impormasyon. Imposibleng umiral ang napakalaking grupo ng mga halimaw sa ipinagbabawal na lugar. Gayunpaman, sa loob ng saklaw ng impluwensya ng pamilyang Pei, napakalapit nito sa pangunahing departamento nito, paano maaaring may iba pang mga halimaw na sumalakay, at hindi alam ng pamilyang Pei. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao, ganap na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Biglang nanlaki ang mga mata ni Peigo, at bigla niyang naunawaan, walang ganoong bagay na napakaraming halimaw na lumilitaw mula sa manipis na hangin. Lahat sila ay mga hayop sa paligid. Ano? Hayop. Ang bawal na lugar ay sumabog, kaya't ang mga masasamang espiritu sa ipinagbabawal na lugar ay kumalat, at ang mga nakapaligid na bagay ay naapektuhan nito. Kaya't sila ay napakalaki sa bilang, at sila ay parang nahulog mula sa langit. Malamig na sabi ni Peigo. Nang marinig ng lahat ang mga salita, nagbago ang kanilang mga ekspresyon, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, ang sinabi ni Peigo ay may kabuluhan. Bumalik ka na sa bahay, sigaw ni Peigo, hinayla sina Ivory at Zeking at tumakbo patungo sa pangunahing lungsod. Ang ibang mga elite ay hindi nang ahas na magpabaya at sumunod. Ang isang grupo ng mga tao ay tumakbo sa hindi kilalang oras, hanggang sa lumitaw ang pangunahing lungsod sa harap nila, at pagkatapos ay bumagal sila. Utasan ang lahat ng mga sundalo sa lungsod na maghanda para sa labanan. Kasabay nito, siguraduhing magpaliwanag sa kanila at subukan ang iyong makakaya upang maiwasan ang mga itim na chi na makapasok sa lungsod, upang maiwasan ang mga itim na chi na makahawa sa mga tao sa ating lungsod, utos ni Peigo. Sa karagdagan, ang mga halimaw na nahawahan at nabighani ay dapat maingat na hawakan ng mga sundalo, at ang lungsod ay isang depensa. Oo, matapos turuan ang kanyang mga nasasakupan, dinala ni Peigo si Ivory at ang iba pa sa lungsod. Hindi tumigil ang grupo, at mabilis na bumalik sa mansyon ng City Lord. Nang makita ang pagbabalik ng patriarch ng pamilya Pei, halos lahat ng pamilya Pei ay naroroon, at lahat ay nasa sabik. Pagdating nila sa pangunahing lungsod, tumahimik sandali ang isang grupo ng mga tao. Kahit na ang pamilya Pei ay may malaking kapangyarihan at maraming sundalo, karamihan sa mga sundalo ay pangunahing nakadeploy sa gilid ng sphere of influence. Ito ay maginhawa upang ipagtanggol laban sa mga dayuhang kaaway sa oras, at ito rin ay nakakatulong upang mabilis na magpadala ng mga tropa kapag umaatake. Ngunit dahil dito,
Ang pangunahing lungsod na nakaupo at nakahiga sa gitna ng sphere of influence ay medyo apektado ng terrain security, at walang masyadong tropa na nakadeploy, isang grupo lamang ng mga piling bata ng pamilyang Pei. Okay lang na makitungo sa ilang ordinaryong tao, ngunit si Pei Gu ay 10,000 halimaw, paano ito makapagpapaginhawa sa mga tao? Patriarch, ano ang dapat nating gawin? Oo, 10,000 ang mga kaaway, at ito pa rin ang iyong konserbatibong pagtatansya. Paano tayo makakapag-deploy ng napakaraming tropa sa pangunahing lungsod? Paulit-ulit na nagreklamo ang isang grupo ng mga senior executive ng pamilyang Pei, at natakot na sila sa sitwasyon sa labas. Huwag kang mag-alala, Ama, ang bata ay agad na mamumuno sa mga tropa upang ipagtanggol ang lungsod at panatilihing ligtas ang aking pangunahing lungsod. Kung ang bata ay narito, ang lungsod ay naruroon. Tumayo si Pei Hu. Habang si Pei Hu ay personal na nakaupo sa harap ng lungsod, si Pei Gu ay syempre nabuhayan ng loob at tumango. Okay, para mas madali para sa iyo na ipagtanggol ang lungsod, ang mga sundalo sa lungsod ay ipapadala mo sa ngayon, kumuha ka agad ng mga order, at umalis ka agad. Tumango si Pei Hu at nag-utos na umalis. Nang makitang personal na nagpunta si Pei Hu sa ekspedisyon, ang grupo ng mga senior executives ni Pei na natakot sa kanilang lakas ng loob ay bahagyang gamaan. Kung tutusin, marami pa rin sa pamilyang ito ang nakakaintindi pa rin sa kakayahan ng anak ni Pei. Kahanga-hanga pa rin siyang Master Pei Hu, kaya niyang panindigan ito sa kritikal na sandali. Oo, kapag ang kapalaran ng pamilya Pei ay nakasalalay sa kanya, hindi ito tulad ng ilang mga tao na nag-imbita ng ilang mga Diyos ng salot na bumalik, at ngayon ay ayos na, at halos sakupin ang ating lumang pugad. Nang matapos magsalita ang grupo ng mga tao, sama-sama nilang ibinaling ang kanilang galit sa dalawang anak ni Ivory at ng ikapitong prinsesa. Storytelling channel sa YouTube. Pangit agad ang itsura ng 7th prinsesa, pero nang makitang napakaraming executive ng pamilya rito, nakayanan niya ito ng ilang sandali nang hindi nag-breakout. Ano, natahimik na ba ang ikapitong prinsesa? Of course she didn't dare to say anything. It was such a hype to bring wolves into the room. Ano ang resulta? Actually, may sense ang sinabi ni Mr. Pei kanina. Para sa tinaguriang Han Sanchen, pinalayas niya ang mga kasosyo ng daan-daang libong tropa. Malaking kawalan ito para sa amin. At saka, malaking kawalan din ito. Yun nga lang, ang punto ay ang taong ibinalik ngayon ay walang pakinabang sa atin, tanging mga sakunan na walang katapusan. Bakit mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, pamilya man o bansa, karamihan sa mga responsibilidad sa pamamahala ay hawak ng mga lalaki. Itong babaeng tahehe, minsan kulang sa rational thinking. Mabait daw ang babae na walang talino, pero may mga taong kulang sa talino, pero ayaw pa rin umamin ng pagkatalo, gustong lumaban hanggang kamatayan, ngunit ginagamit nila ang kinabukasan at kapalaran ng buong pamilya para makipaglaro sa kanya. Ngayong may nangyari, hindi mahalaga kung ito ay isang nahuling pag-iisip o paglabas ng kanilang galit, karamihan sa mga tao ay direktang nakatuon ang apoy kay Prinsesa Chigang. Ang ikapitong prinsesa ay napaka-naagrabyado, ngunit ang kanyang pagtanggi sa oras na ito ay napakalinaw, ito ay tiyak na walang kabuluhan at walang saysay. Patriarch, hindi ba dapat ito ang kaso? Magiging maayos din. Sa kabaligtaran, ang mas duwag na kumilos ka, mas mabangis ang pang-aapi ng ibang tao. Hindi basta-basta siya pakakawalan ng mga prinsipe at hinayaan ang napakagandang pagkakataon. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Pei Gu. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang ikapitong prinsesa, at ang kanyang mga mata ay medyo komplikado ng ilang sandali. Hindi pa niya tuluyang nawala ang mga inaasahan niya para kay Han Sanchen, kaya malamang na hindi niya masisi ang ikapitong prinsesa, at, sa huling pagsusuri, hindi siya nag-iisa sa bagay na ito, at siya mismo ang sa wakas ay nagpasya na piliin si Han Sanchen. Gayunpaman, nang makita ang galit ng karamihan, hindi talaga siya makapagsalita para sa ikapitong prinsesa. Bumantong hininga siya at ikan-away ang kanyang kamay, ngunit maaari lamang niyang hayaan ang kanyang anak na babae ang sisihin para sa kanya. Okay, lahat tayo ay isang pamilya, ano ang gusto mong ipaliwanag? Patriarch, hindi mo masasabi iyan. Walang saysay na makuha ng ikapitong prinsesa ang magagandang bagay tuwing weekdays. Kapag may nangyari talaga,
Si Pei Gangzi ang dapat na yumako ng responsibilidad. Oo, hindi alam ng ikapitong prinsesa kung saan niya nakita ang ganoong tao. Dati siyang kumikita, humihingi ng sobra, at pinahiya pa ang anak ko sa publiko, pero sa huli. Siya ang nagdala ng kapahamakan sa ating Pei, pamilya, ngunit ang tunay na ang anak na lalaki ang tumulong sa aming pamilyang Pei hanggang sa kanyang kamatayan, sa palagay ko, hindi banggitin ang anak mismo, kahit na kaming mga nakakita nito, ay nakaramdam ng kawalan ng halaga at galit para sa kanya. Isang grupo ng mga tao ang umungol ng malakas, tila hindi sila nasisiyahan sa anak ng pamilya Pei, ngunit ang totoo ay sinamantala nila ang pagkakataong ito para itaas ang posisyon ng anak ng pamilyang Pei at supilan ang iba. Sa puntong ito, medyo napahiya din si Peigo. Pero ano ang magagawa niya ngayon? Ang sentimiento ng publiko ay tumaas, at ang kanyang pagnanais na magdiin ay magpapahina lamang sa kanyang prestihiyo at magpapalaki sa kanyang diktadurya. Kung gayon sa lahat, kumusta si Xiaoqi? Sa sandaling ito, tumayo ang ikapitong prinsesa at malamig na tumingin sa lahat. Ang grupo ng mga tao ay unang nagulat sa kanyang aura, ngunit hindi nagtagal, sila ay sumalakay sa mga grupo. Ikapitong prinsesa, ikaw ay anak ng pamilya Pei, ano ang maaari naming gawin sa iyo? Hindi yan, katawan ka ng 1,000 ginto, lalo pat ilagay ang pamilya Pei sa panganib ngayon, kahit kusa kang ibigay ang buhay ng lahat ng pamilya Pei sa walang kabuluhan, wala kaming lakas ng loob na magsalita, ano? Maganda ang sinabi ng isang grupo ng mga tao, ngunit ang kanilang tono ay puno ng lahat ng uri ng pangungutya, at maraming tao ang diretsyong nagtakip ng kanilang mga bibig at ngumisi. Nagmamadali ang ikapitong prinsesa, ngunit hindi niya talaga alam kung paano ito pabulaanan ng ilang sandali. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, huminto siya at nagsabi, ang aksidente sa ipinagbabawal na lupain ay maaaring hindi ang kaguluhang dulot ni Han Sanchen. Masasabi mo na ito ng masama ngayon, at hindi ka natatakot sa mangyayari. Kailangan natin Han Sanchen para tulungan tayo. Sa oras na iyon, ikaw na nagsabi ng sinabi mo ngayon, magkakaroon ka pa ba ng mukha para humingi ng tulong sa kanya? Pagkalabas ng mga salitang ito ay natigilan ang lahat, ngunit sa sumunod na segundo ay umugang ng tawanan ang buong paligid. Anyo ang sinabi ingay kapitong prinsesa. Naku, hindi ko narinig ang malana, may makakalat ba? Nagtawanan ang mga daw sa mga salitang ito, at maging si PGUI napalingan sa mga oras na ito. Hindi niya inasahan na makakatulong si Han Sanchen. Inasahan lamang niya na ligtas na babalik si Han Sanchen at huwag hayang tulyang magulo ang kanyang puhunan. Nagpasalamat na siya, at least, bumalik na ang mga daw, lumakas man siya o hindi, ito ay at least hidden investment. 7th Princess, natatakot ka ba na nananaginip ka? Oh, patong prinsesa, madalas kong manatili sa boudoir at wala kong masyadong alam sa common sense. Sinabi na ni Patriarch Fang Kai na ang pagsabog ang ipinagbabawal na lugar ang kamatayan ay napakalaki at napakalakas. Hindi lamang nito winasak ang ipinagbabawal na lugar ang kamatayan sa lupa, NG unit maging ang hanging dulot nito ay umihap. Hanggang sa aming panganahing lungsod, inisip pa rin ang kapitong prinsesa na may makakalabas na buhay. Lahat naman, di bail, anyway, today, everyone is their own family, at hindi sila pagtatawanan ng iba, lahat, just have a good time for yourself. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang lahat ay muling nagtawanan, at ang kahulugan ng panggangitya ay hindi dapat masyadong puno. Okay, 7th Prinsesa, ito na ang katapusan ng mga biro na ito. Bagamat nasa delikadong sitwasyon ang aking pamilya Pei na gayon, hindi naman sa walang tropa sa paligid. Hanggat nakakatagal si Mr. Pei ang tatlong ARAW, ang ating mga reinforcements, magagawang lutasan ang aking panganahing lungsod sa makatuwid, marinating lutasan ang problemang ito sa ating sarili ng walang tulong ng mga tagalabas. Kung tungkol sa pangalawa, ito ay napaka-simple. Ang pamilyang Pei ay nahaharap na sa ganoong panganib dahil sa pinili mo ng nakaraan. Mabuti kung hindi ka naman papanagutan, NG unit hindi ka maring magsasi ng palit-ulit, Teo. Kukanan mo ang aming kapalaran at tataya ang aran. Paano kung hindi na siya bumalik? Anyo ang dapat nating gawin? Hinahintay ba natin na mamatay? Nang bumagsak ang mga salita,
Tumango ang lahat, at dayan dahang tumango si PGU. Bagamat hindi maganda ang kanilang tono, at sila ay labas na sarkastiko, ang kahulugan ng kanilang mga salita ay puno rin ang katotohanan. Sumagot ang ikapitong prinsesa, hinaling ni ama kay young master pay na bantayan ang pader ng lungsod, at hindi ko kailanman sinabi na dapat kong magante upang mamate. Gayunpaman, dahil ito lang ang nasabi, wala akong masabi. Nagayon, umasa lang ako na hindi mo hihilingan kay Han Sanchin ang pinakamahusay sa hinaharap. Nang mahulag ang mga salita, tumingin siya kina Ivory at Ziching, at alas na sana kasama ang dalawang anak na babae. Tika, huminto ang isang daw, lumingan sa likod ang tatlong batang babae na alas na. Medyo nalilito at medyo hindi nasasiyahan. Malamig na tanong ng lalaki, ikapitong prinsesa, saan ka pupunta? Bumalik ka sa palasyo para magpahinga, bakit, hindi ba? Sagot ng ikapitong prinsesa, siyempre pwedeng magpahinga ang ikapitong prinsesa, pero ang gustong itanong ng nasasakupan, saan ba magpapahinga ang dalawang ito? Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik siya. Sa simula ng pagtatatag ng Kaifeng Pavilion, ito ang istilo ng East Palace, malaban sa Padre de Pamilya. Bukod sa anak at sa anak, natatakot ako na ang ibang daw ay hindi kawalipikadang manirahan dito, naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, naging tanyag ang ikapitong prinsesa. Hindi ba ito nang ginahulugan na sina Ivory at Ziching ay atataboy sa Kaifeng Pavilion? Hawag masyadong dayan ang mga daw. Malamig na siga ang ikapitong prinsesa. Malit na bagay ang umalas, unit ang pagkawala ng muka at dignidad ay malaking bagay. Nagmamadaling pinigilan ni Ivory ang ikapitong prinsesa, numati sa lalaki, at sinabing, okay, Mary na tayong umalas sa Kaifeng Pavilion. Nagmamadali si Ziching, at hindi niya sinampal ang mga daw sa muka. Nilana ang kabilang partido na nakakahiya. Gayunpaman, dayan dahang idinian ni Ivory ang mapusak na si Ziching sa kanyang kamay at bahagyang umiling sa kanya. Sumang ayon si Ivory, unit ang lalaki ay walang magandang ekspresyon sa kanyang muka. Malamig sa yang suminghat, at nakanjiting sinabi, ang lalaking ito, ang pinakanakakatakot ay hindi niya alam kung ano ang gagawin, unit sa kabutihang palad, may mga taong alam pa rin kung ano ang gagawin. Nang bumagsak ang mga salita, pumalakpak ang lalaki sa kanyang mga kamay, at isang medyo may edad na lalaki ang lumakad ng dayan-dayan sa kanya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!